maraming salamat at gumising tayo ng ating Panginoon. Pero sa totoo lang po, wala pa po akong tulog. Ayan. At ako yung nagluminis muna. Praise the Lord sa kalakasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Praise God. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Salamat po. Tayo po ay 7 participant. Praise the Lord. Talaga naman, pinagpala po tayo. Sige po, manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa taon na pinagkaloob mo na magamit po muli ako na kaya inyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatid ko, Panginoon, na nandoon po yung desire ng puso na ikaw ay mapapurihan ang sambahin sa Espiritu at sa Kapatiran. Wala po kami, Panginoon, ng itataas sa umagang ito. Hindi ikaw at Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang gumising sa amin, Panginoon, sa pagkakas. Ang namin kung sa amin ang sarili, wala kami dahil diyan yung banal mong presensya, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, na patuloy namin nararanasan. Salamat sa biyaya at sa bawat isa sa amin. Kung mayroon man po kami natutuwa o naiisip, nakikita Panginoon, ang mga nagawa na namin, hindi po nakalulugod sa iyo, Panginoon. Lahat po ito ay ilapit namin sa inyong harapan sa oras na ito. At humihingi po kami sa kayong dito. Sa mga kapwa namin na nagkasala sa amin. Sa oras po ito, kalayaan. Kaya sa iyo, ikaw lang ang siya pipili sa gawain ito ng pipili ang baril kayo. At sa buhay po ng bawat isa Panginoon, ngayong palang pinilin namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming pananalangin sa paghahayag ko ng iyong mensahe Panginoon. This revelation in the name of Jesus. Holy Spirit, sa bawat isa sa amin. Praise God. Ayan. Tayo po ay 7 participant. Ano po mga kapatid? So, meron lang po akong isa-suggest na dahil tayo naman po ay ginising ng ating Panginoon, so pagsaluhan po natin itong chapter 23. Ito po ay 35 verses. So, ibig sabihin, 7 tayo. Tamang-tama po nakita ko habang nananalangin po ako ay nararamdaman ko na mayroong nire-reveal ang Lord sa akin na bakit hindi mo hayaan na i-divide mo sa 5 yung mga verses na yan. Dahil 7, ang ganda po ng number natin. Di ba po, number 7. Ayan. So, okay lang po ba sa inyo na tigli 5 verses tayo? Amen po ba? Okay po. Thank you sa inyo pong anak. Sige po. Maraming pong salamat. So, uumpisahan ko po ito sa verse 1 hanggang 5. Ayan. So, yung pong mga susunod, so bahala na po kayo kung sino yung mga susunod. Ano po? Ayan. So, para lahat po tayo ay talagang sabi nga ay gising na gising. Purihin po ang Diyos. At ito pong verse na itong chapter po na ito, ay nakita ko nung habang ako'y nagbabasa, sabi ko, ano bang magandang title nito? At nakita ko doon yung karakter ng isang tao. No po? Kaya pinamagatan ko po ito na what kind of person you are. Sabi nga po, ano? So sabi po doon sa verse 1, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Diba po, totoo yan mga kapatid. Ang una ko pong ihahalimbawa dito or ang ihahalimbawa ko po ay halimbawa tayo ay isang kasambahay. Hindi po ba pag tinanggap natin yung trabaho na yan, pinasok natin yung pagiging isang katulong, sabihin na natin, di ba dapat alam po natin at nauunawaan natin kung sino tayo at kung saan tayo lulugar, di po ba? Kasi alam natin, ang isang katulong ay, sabi nga, ay mababang uri, kumbaga, na titingnan sa atin, yung realidad ay, sabi nga, ay talagang alila, di ba? Sabihin na natin, or alipin. So,
ganun inihalimbawa ng Panginoon ay isang mataas. Ang nagre-represent po kasi dito, yung mataas na tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. So bilang tayo po ay mga, sabi nga, ay mga mananampalataya, sa lahat po talaga ng ating gagawin, huwag nating kakalimutan na mayroong Diyos, na talagang siya lamang ang saliksik ng ating pagkatao. Siya ang tunay na nakakakilala sa atin kasi siya yung may likha sa atin. Di po ba? At ibig sabihin na natututuman tayo sa mga salita niya, ay huwag nating hahayaan na lampasan natin yung karunungan ng ating Panginoon kasi iba na po yun. Baka tayo ay maging si Lucifer na. Amen? So marami po talaga ako din na na-encounter na at napatunayan na ang tao talaga po ay sadyang, sabi nga ay ma-pride. Dahil kumbaga sa hindi nila naiisip na mayroong mga pastor na kung saan ay ginamit sa atin ng Panginoon para tayo ay matuto sa salita ng ating Panginoon. Pero at the end of the day, mga kapatid, mas marunong pa tayo dun sa mga pastor na nag-akay sa atin o nagturo. No po, karamihan po talaga sa church na sa akin pong karanasan na parang nilalagay nila yung sarili nila na talagang sobrang mas marunong na sila. Kahit pa sabihin natin na okay, mas marunong ka kasi sabi naman ng mga pastors, 'di ba? Sabi na nagagalak sila kapag yung mga dinidisciple nila ay talagang mas natututo kaysa sa kanila. Ibig sabihin, kung itong mga dinidisciple ng mga pastor ay mga unang-una ay nag-aral, so ibig sabihin, malawak yung kumbaga yung malalim silang magpahayag, no? Hindi katulad ako sa sarili ko, hindi naman po ako sabi nga ay nag-aral ng mga ng mataas, di ako natapos ng pag-aaral, pero may pagkakaiba talaga kapag nag-aral ka or sabi nga ay may degree ka, ay talagang mahusay ka sa larangan ng pagsasalita, di po ba, ng pagpapaliwanag. Ganun pa man, sabi nga, kahit masabihin natin na ang mga pastor naman po kasi talagang ang totoo niyan, ang Panginoon ang naglalagay dyan. Yan ay mga sabi nga, mababa man yung pinag-aralan nila, pero sa spiritual, sabi nga, hindi natin yan maaring pantayan kasi iba ang karunungan na ibinibigay ng Panginoon pagdating sa salita niya. So yun po yung ibig sabihin doon sa verse 1, na huwag nating kakalimutan na may Diyos na siyang sabi nga ay pinaka at dapat lang nating sundin. Tayo ay mga follower lang, huwag nating kakalimutan yon. Katulad nga ng isang katulong na sabi nga, huwag tayong lalagay doon sa parang tayo na yung amo. Di po ba? Ayan. So para mas maganda yung ating pagsunod sa ating Panginoon. So doon po sa verse 2, sabi doon, kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Amen? Ibig sabihin, kung ikaw man ay may mga ay natututo o may alam ka, sabi nga ganoon, pigilin mo rin. Sabi nga ay hindi lahat ng karunungan mo o yung ipinagkatiwala sa iyong kaalaman, sabi nga ganoon ay talagang sabi nga ay gagamitin mo. Kailangan in proper way pa rin, di pa ba? Kahit na ikaw ay sobrang dunong na, dapat gamitin mo pa rin ito sa tamang kaparaanan. Ibig sabihin, pigilan mo yung sarili mo. Di po ba? Kasi baka mamaya nga malagay ka din sa kahihiyan or hindi maging tama yung pagiging marunong mo. Di po ba? So lagi talaga nating tatandaan na may nagbibigay lang o may naglalagay lang sa atin ng karunungan. Talagang talagang kumbaga sa laging sa Panginoon ang kapurihan. Yun po yung dito, ipinapahatid ng mensahe, no po. Kaya tinawag ko nga po itong what kind of person you are, 'di ba? So doon po sa verse sa verse 3, sabi doon, wag mong dudukwangin o dudukwangin nga agad ang pagkain, baka iyon ay pain lang sa iyo. Di po ba? Ibig sabihin, kung tayo ay inaalaw ng Panginoon
halimbawa, may mga kasama-sama. Ako po, experience ko talaga na ako po talaga parang hindi ko rin po alam kung bakit naging plano na ba talaga ng Panginoon yun na sa simula't mula po ng ako'y makakilala sa Panginoon ay talagang mga pastor na po yung aking mga nakakasama. At sa totoo po talaga, mayroon po talagang inggitan version dyan sa loob ng church. At ako pinasabihan ng sabi niya, alagang-alaga. Alam niyo yun, yung salita na parang nakaka-insulto na hindi naman yun ang totoo niyang motibo kung bakit niya sinasabi. Ang sabi niya ay yan si Sister Ann, alagang-alaga ng mga ng mga pastor. Hindi ko rin naman po alam kung bakit naman ako'y sabihin na nating paborito na kasama ng mga pastor. Ako naman po, sunod lang ng sunod. Kumbaga sa wala naman akong dahilan para tumanggi dahil kaya ko naman na talagang sumama sa mga lakad ng mga pastor. Ako naman ay sasama lang naman, di ba po, pag sinabing magsalita ako. Pagka inutusan ako mag-opening prayers, siyempre ang mga pastor naman, wala naman yung ibang pupuntahan pag nag-invite sa atin, di ba? Sa gawain talaga po yan. Di naman yan sa kasiyahan, nagyayakag at talagang sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, nandun po yung puso ko na kung ano man ang ipagawa sa akin, talagang, kailangan kong kayanin. Kasi kasama nila ako di po ba? Pero hindi ko dapat kalimutan na ako ay follower lang. Hindi ko kailangang yabangan yung aking mga pastor, di po ba? Ganun po yung aking naging pananaw sa pagsama sa mga pastor. So ito nga po yung verse 3 na sabi, huwag dudukwangin agad ang pagkain, baka iyon ay pain lang sa iyo. So baka sabi ko nga, iniisip ko rin yun na hindi kaya ako sinasama ng mga pastor sa mga lakad nila, sa paghayo-hayo, pag may mission, sabi nga ganun, ay sinusubukan ako, di po ba? Kung ano yung mga magiging reaction ko, ano ba yung magiging ugali ko, attitude ko. At totoo naman na talagang may time na ganun din talaga nangyayari na parang sinusubukan talaga nila ako kung pero kasama na rin syempre doon yung training sa akin, no po. Marahil yun na nga po yung training sa akin kasi nga di naman siguro po ako makakapagsalita sa inyo kung wala rin po akong pinagdaanan about dito sa mga ganitong paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Baga, naging pattern ko yung mga nakikita ko sa mga pastor na nakasama ko. No po. At talagang sinabi ko yun sa sarili ko na nabibless po ako at talagang alam ko na pinagpala ako ng Panginoon doon sa parte na yun ng buhay ko. Di po ba? Kaya sabi nga doon, wag nating dudukwangin. Ibig sabihin, wag nating sabi nga ay masyadong yung kumbaga yung mga kanilang inihahain, ganon, or yung mga sinasabi ng mga pastor is wag natin basta pag-isipan natin, di ba? Parang baka mamaya gagayahin mo lang yung sinasabi ng pastor pero ikaw sa sarili mo wala ka naman pala talagang nalalaman, di ba? Ibig sabihin, parang niyayabangan mo na yung pastor, pinapantayan mo, hindi ka nga ganun, di ba po? So ganoon po, ibig sabihin, baka yun ay ipinain lang sa atin, di po ba? So verse 4 po, sabi doon, huwag mong guluhin ang isip mo sa papayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Ayan. So, reality na po yan. Ang mga tao, ako rin, ganun din nung araw na talaga namang sabi nga ay, sabihin ko na habol ako ng habol sa pera, paano ako magkakapera? Di ba po? Ganun ako, ang isip ko noon. Hindi naman ako yumaman, di ba? Pero habol ako ng habol ng pera. Nung ako'y nakakilala na sa Panginoon, kahit anong trabaho, pinapasukan ko nun, basta kaya ko at pagkakakitaan, ganun po ako nun. Pero nung nakakilala na ako sa Panginoon, kita nyo, natuto ako kasi may nag-preach na pastor, sabi niya ganun, habol kayo ng habol sa pera, kaya yung pera tumatakbo kasi hinahabol nyo. Oo nga naman, sino nga ba naman tao ang naghabol? Sabi nga, di ba pag naghabol tayo, siguradong tatakbo yung hinahabol natin, di ba po? Yun yung magiging reaction ng hinahabol natin, tatakbo. So yung pera, ganun nga po. Talagang sabi ko nga, oo nga,
tumatakbo nga yung pera. Habol nga naman ako ng habol. Sabi ko, siguro dapat kung ano na lang yung kaya ko, wag yung ganun. Yung pala, ang ibig sabihin, talagang unahin natin ang Panginoon. At ang Panginoon man talaga ang magbibigay sa atin. Siya ang magbe-bless sa atin. Di po ba? Pag nakita ng Panginoon na talagang tayo ay sabi nga sumusunod sa Kanya kasi magiging ano nga tayo sabi good steward dapat talaga tayo. 'Di ba po? Kung tayo, sabi nga hindi natin uunawain ang salita ng ating Panginoon at sige lang tayo ng sige, trabaho lang tayo ng trabaho, sabi nga gano'n, ay talagang walang kahihinatnan din yung kinikita natin. Kahit nga tayo'y nasa Panginoon na 'di ba? Minsan pag nakamtan na natin yung kinita natin, pinagpala tayo, 'di po ba? Nandoon yung parang nakakalimot din tayo na parang kumbaga sa ano yon yung excited kasi tayo na mabili yung gusto natin dahil nga nakamtan na natin yung perang kailangan natin, nalilimutan natin. Minsan nga yung tithes nalilimutan na di ba po pag masyadong excited. Kaya yung espiritu ng exciting ay hindi po rin yan maganda pagka sobra, di ba? Nagdadala yan sa atin sa pagkakasala, pagkalimot. Yun po ang nagiging bunga nung yung sobrang exciting or sobrang excited natin. Di po ba? Kaya mga kapatid, napakaganda na ipinapahayag natin yung ating natututunan dahil nga may mga bagay na hindi na rin talaga kahit nasa Panginoon tayo, kahit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, yung alam nyo, hindi ko alam. Yung alam ko naman, maaring hindi nyo naman po alam. Kaya po, napakahalaga po talaga na tayo ay nakapagpapahayag ng kapahayagan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Di po ba? Sabi po doon sa verse 5, pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. So, na-imagine naman natin po kung paano lumipad ang isang agila, di ba po? Talagang hindi man natin actual na nakikita ang paglipad ng agila or what, kumbaga sino ba sa atin yung na-actual na nakakita. Ako parang hindi pa po ako nakakita ng actual na lumilipad na agila. Sabihin na lang natin ng isang ibon, kahit na ito'y maliit na ibon, ini-imagine ko na mas higit ang agila, di po ba? Kasi ang alam ko, ang agila talagang yan ay lumilipad, ay pasalungat sa hangin Hindi yung parang sumasang-ayon siya sa hangin, kundi pasalungat. Ibig sabihin, ganun talaga siya ka-power, yung lakas ng agila. Tapos ang bilis pa, di ba po? Kaya parang ganun din mawawala yung ating mga pinagsisikapan. Di po ba? Kung hindi natin ito, sabi nga ay kumbaga ay hindi natin kilala ang Diyos at hindi natin alam kung saan talaga dapat gamitin yung mga pagpapala na yun ng ating Panginoon. Wala lang din lahat. Pero ngayon, dahil nga tayo ay mayroon ng pagkakakilala sa ating Panginoon at alam natin na ang nagkakaloob sa atin ng anumang bagay sa ating buhay, maging ang ating buhay, ay ang Panginoon, alam natin kung saan natin ito gagamitin, kung paano natin ito gagamitin, di po ba? At sabi nga ay huwag tayong mag-impok, 'di ba? Huwag tayong mag-impok dito sapagkat dito may tanga at may kalawang na naninira. So ganun din na tayo bilang pinagpala ng Panginoon, sabi nga ganoon, talagang malinaw po mga kapatid, huwag nating i-save yan ang pagsisavings natin ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon ang purpose natin. Dapat kung magsisave po tayo ay to glorify God talaga. Yun po ang aking natutunan. At habang ako'y binagbabasa sa mensaheng ito, talagang yung karakter po natin dito ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, maliit mang bagay, yung ating, sabi nga, ninanasa, kung ang ating motibo ay tama sa Panginoon, talagang pagpapalain po niya hanggang dulo, talagang mararanasan natin ang mga pagpapala na kasiya-siya at walang pag-aagam-agam na pagpapala. Yun po yung nakita ko sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Kaya glory to God po at alam ko na ang bawat isa ay talagang binigyan ng Panginoon ng revelation sa mensaheng ito. Amen po and God bless po. Ayan. Sige po, sino po yung susunod? Yan, amen. Thank you po. Miss Andrea. Po ay napakatibay,
Sara ang bigay ng Panginoon sa iyo ay tunay na lakas. Nakita na sa na pero nakapagbahagi pa po. Ayan, purihin po ang Panginoon sa bagong dating, sa bagong pasok, Sis Mary, Lisa, Sis Kat, po, thank you so much sa Panginoon. Tungo ko po yun sa verse 6 to 10. Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ninanasain man ang masasarap ng pagkain, pagkat yun naninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niya kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Susuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at sasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Verse 9, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi niya maunawaan kahit gaano kaganda ang sasabihin mo. 10, huwag mong babaguhin ang hangganan ng malaon na kalagay, nisasakupin ang lupa ng mga ulila. Ayan, gusto ko lang po, kasi may magkaduksong po itong 11, pagkapagtanggol niya ay ang makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Kasi po parang magkaduksong yung words na iyon. So dito po makita po natin mga kapatid, gaya nga po nung binigal na revelasyon na ating Panginoon na tayo po ay magbabahagi. Sabi nga po dito ay yung sa atin po makikita nga dito po yung sumulat na ito na Haring Solomon na tayo pinapaalalahanan na huwag tayong mainggit sa mga tao na kung saan ay mga kuripot o kumbaga yung sabihin natin kung saan ay hindi siya palabi gibay, hindi giver, hindi siya generous person, huwag daw tayo mainggit doon, sa mga taong mga ganon, dahil andos nga po na kung saan ay huwag daw tayo mainggit sa kanilang lifestyle ng pamumuhay, dahil sila daw po yumayaman lang sa pagiging kuripot, o yung hindi nga po yung kumbaga makasarili, at doon naman po sabi nga po ay kung sila yung kanilang nag-gain lang po nila ay para sa kanilang favor, sabi nga po kung tayo makakakita ng ganito, nakikipagnig tayo sa ganito mga sabi, their friendship is phony, ibig sabihin yung pakikipagkaibigan sa atin ay balat kayo lamang at tayo daw po ay gusto lang gamitin para po sa kanilang own gain, para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya po ito paalala na kung saan ay huwag tayo makikikain o nanaisin yung masarap nilang pagkain. Sabi nga po ay aanyayahan nga lang tayo na kumain o minom, ngunit sumudi sa bukal sa kalooban. Kaya nga po sa ating damdamin na tayo ay yung palabigay, mabait tayo sa ating kapwa, ay pero yung sa mga ganong tao na yumayaman dahil sa kakuriputan, dahil sa hindi palabigay, pero sabi nga po, wag po daw natin kainggitan ang mga taong ganoon. Dito po sa verse, ayan, hindi ko po masyadong sabi nga po dito, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang, hindi niya maunawang kahit gaano kaganda sasabihin mo. Totoo nga po yun, na kung saan kahit anong paliwanag mo, kahit anong explanation mo, ibinigay mo na lahat yung effort mo sa mga taong foolish person. Tunay na nga po na talagang ito po ay totoo. Kasi nga po sa ating karanasan na tayo pagbabahagi ng salita ng Diyos, binigay mo na lahat, ipinaliwanag mo na, pero andun pa rin na pagiging nanaig yung foolishness nila, sarado, bulag, at bingi ang kanilang mga espiritu na kung saan ay tunay na yung kumbaga yung ibinabahagi mo sa kanila ay parang kumbaga masarap na pagkain, andun na nga po yung pinakamahalagang bato na gusto mo ihain sa kanila at maunawaan nila, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon, pero binabaliwala pa rin nila. Yung po bang hindi pa rin nila nire-respeto. Yung po bang makikita mo yung sinasabi sa Bible na huwag mong ihagis ang perla sa baboy at yuyurakan lamang nila. So ito po yung mga tao na kung saan ay tunay na mamang, yung sila nga, kumbaga yung kahit ano kagandang explanation mo, kahit ano kagandang mapalapit na yung hangarin mo, yung passion mo na salidahin sa paano ng ating Panginoon dahil nararanasan may biyaya, kalinga, yung katapatan ng ating Panginoon, yung karanasan natin na tayo payapa, ligtas, gano'n, ay andun nga po na talagang may mga taong gano'n talaga. They are gaining you pagka naandyan makikinig. So, pero ito po yung talagang experience ko. Andyan sila sa bago dahil alam nila meron ka ibibigay. Dahil gano'n naman tayo sa una, magbibigay ka, may dala ka mga pagkain, o namang material na bagay, na kung tayo kumbagay, parang kung sa ay nag-aanyaya ka nga po, para bagang yung meron kang uhulihing manok, naalala ko yung kami, nung araw sa kami sa bukid, pag maghuhuli ka ng manok na yung mga alaga, di ba, magpapatuka ka. So, kaya yun lang gusto lalapit sila sa iyo. Pero pag wala ka na maipakigay, at yung salita na lang ng salita ni Lord, binabaliwala nila. So, ingatan mo, sabi nga po dito,
ay andun nga po na kung saan ay andun nga po na hindi sila makaunawa kahit gaano kaganda ang yung approach. Dahil bakit? Ay andun nga po na sila po ay mangmang. We are feeling that they are foolish. Hindi nila talaga makuha at maano. Ako po yung nakaraan ng explanation, nagbahagi din ng Bible study. Maraming karanasan po talaga na kung saan ay noong dumating na po yung punto na kung saan ay nag-aral po, isinyer ko yung salita ng ating Panginoon, biblically, pero sa kanila po ay niliteral nila na kung saan ay hanggang sa sila ay hindi na dumalo ng gawain. Na ang malaon ay sabi ko, Lord, ay naibahagi ko na po yung gusto kong ipahayag. Pero sila po ang umaayaw. Kaya sabi naman ng Panginoon ay lagi paalala, anak, hindi naman ikaw ang iniwan, kundi akong Diyos na kung saan ay ginagamit kita para maunawaan nila ang salita. Kaya sabi nga po, parang pag inukomport ako ng Panginoon na huwag man lumo, huwag malungkot, dahil hindi naman ako yung iniiwan, hindi naman ako yung nilalait. Kundi yung Diyos ng Espiritu, Diyos na Espiritu, na tunay na tayo ginagamit lang ng ating Panginoon. Kaya ayun po, patuloy lang tayo nagbabahagi. Ano po, kaya yun nga po, karanasan nga po na hindi maunawaan kahit gano'ng kaganda ang mga isabihin. Ayan po, sa atin pong dito po sa verse 10, sabi nga po dito, huwag mong babaguhin hanggang malaano nakalagay nisasakupin ang lupa ng mga ulila. Alam niyo po, di ba, meron tayo no kung saan ay sa ating pong mga kalupaan, meron yung simento na nakalagay sa pinakang hangganan, para yung landmark na, hanggang dito lang ang ating boundary. Kaya ito paalala din sa atin talaga. Hindi naman makikita nga po natin na sa panahon ito, yung mga boundary, minsan nga po kasi yung mga boundary yan, kumaako pa yung ating mga kanugnog na kalupaan, mga kalupa natin, may mga kumaangkin ng mga meter o half meter, Pero ang dami nga po, ito pinaalala sa atin, literal na kung saan ay pinakita na sinasabi na huwag mong babagunin yung hangganan na malaon ang nakalagay. Kaya po nga po, sabi nga po, at nisasakupin ang lupa ng mga ulila. Ayan, di ba? Kaya nga po kinuha ko po itong verse 11 kasi nga pagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya rin ang iyong makakalaban. Alam niyo po kasi talagang pag po ang mga taong kabulwilo natin ay salat, talagang andun nga po na dapat irespeto po natin sila, wag natin sila laitin. Dahil ito po ay talagang matagal kong naunawa, sabi nga po, they are the redeemers. Ang katagapagtanggol po nila ay ating Panginoon. Sabi nga po dito ay andun nga po na po sa kung saan ay pinakikita na mahihirap. Yung mga balong, andun nga po din yung respeto ko sa mga balong na kung saan nakita po natin, na kung saan ay sila po yung iniyon na wala ng asawa, wala katuwang sa buhay. So, sino po ang magiging tagapagtanggol ng mahihirap at ng mga balong, kundi ang mga walang iba kundi ating Panginoon. At biblically, sinabi nga po ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating book of Ruth, si Ruth po na kung saan ay ayan, pare-pareho po si Naomi at saka yung isa pang kanyang dahil sila po ang kanilang asawa ni Naomi na namatay na si Ruth ay kanyang manugang na kung saan ay hindi siya iniwan si Naomi ni Ruth. Mantalang isang manugang ay uniwan siya. Nagbalik po siya sa kanila na kung saan ay iniwan yung mag-ina, magbiyanan. Ay siya, yung isa ay umalis. Pero si Ruth, hindi niya iniwan si Naomi, umamat po siya. At doon sa pagsama niyang yun, ay naagon po siya, naging saan ay naging offspring po. Siya yung pinagmula na lahi ng ating Panginoon. Ni David muna. Si David na kung saan ay naging asawa siya ni Boaz. Yun po yung sinasabi, naging asawa ni Boaz na kung saan ay doon pa lamang po sa kanyang unang pagpunta pa lamang doon sa kanilang palayan ay talagang binigyan na siya ng pagkakataon na kung saan ay na sabi nga doon sa mga manggagawa ay huwag niyong anihin lahat ang mga uhay at bigyan ninyo ng pagkakataon na kung saan maraming makuha si Ruth kung panahon yun kung tayo papilyar sa book of Ruth po. Kaya nga po dami nga po dito ay yung pagiging redeemer natin o tagapagtanggol ay sabi refers someone who brought back a family member who had fallen into slavery or who accepted obligation to marry a widow of a family. God is also called a redeemer. Kaya nga po ang Diyos natin ang tagapagtanggol. Miss kahit po tayo, pag tayo alam natin na naaapi tayo, di ba? Sabi nga po ng ating Panginoon na tayo mga Kristiyano, the revenge is mine.
huwag kayong mag-alala, meron tayong tagapagtanggol at yun po talaga naranasan natin. Ano po, nandun nga po na pag tayo po ay mismo tayo lang po, pag tayo po ay naaapi, ay talaga tayo mga Kristiyano, anak ng Diyos, ay talagang si Lord po, dahil nagiging masunurin po tayo sa salita ng Diyos, hindi natin kinahilitaan ang kanyang mga bawat pangaral, salita, yung laws niya, yung batas niya, andun nga po, na kung saan ay talagang makikita mo at yun din po isa sa karanasan na kung saan ay yung po bagang sa ating pong pagtuturo, sa ating minsan ginagawa ay hindi nagusto ng kapwa natin. Hindi natin alam, nagagalit pala sa atin. Hindi natin alam, kagaya nga po nung karanasan ko din po, na kung saan ako po ay na sa aking pagiging lingkod, meron po pala nagagalit sa akin kasi yung kanya mag-iina ay lagi kong kumbaga isinasama sa ganung gawain. Ayun pala tatay, galit na galit sa akin. Ano po, ay minsan niya napadalo ng tatay na hindi ako iniimikan. Kinakausap ko, lambing-lambi na pakipag-usap ko. Aba, ay namalaang hindi nainig. Ay namalaang sabi, ay hindi po, pastora, ganito po yan, ganito, ganun. Namalaang naranasan ko nagkaroon ng ispat sa baga. Ganun po usually ang naranasan ko. Kumbaga, sabi ko, Lord, hindi ko naman po nais sila ganun. Pero yung bang revenge talaga ni Lord, yung pagtatanggol sa atin. Kaya po mga kapatid, ito po mga pangaral na ito yung salita na ating Panginoon ay tunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos po natin ang tagapagtanggol po natin. Huwag tayo mainggit sa mga kuripot, sa mga nagsasarili lang na kung saan hindi mga lumayaman sila sa pagiging kuripot nila. Hindi po dapat natin yung kainggitan dahil kilala natin ating Panginoon at yung generous God. Kaya maging generous din po tayo. At yun, yung ating pundila, ingatan po natin, lalo na po sa mga mangmang, wala pa talagang pagkakilala sa ating Panginoon. At yun po na kung saan ay yung pagiging pagkakaroon po natin, kahit po sa mga bagay na hindi lamang po yung bagay na yung bagang hangganan, ano po yung may tawag doon sa isang bakal na yun, ay yung sementong yun nakalagay sa pagitan ng isang lupa, ano po, tawag po dun kalimutan ko lang, yung mark na kung saan yun ang boundary ninyo, ayun po, huwag na daw po natin babaguhin ang mga bagay na yun, kaya po kung tayo may mga kalupaan. Muhon po, pastora, muhon. Muhon, ayun. Yun, muhon, na kung saan ay huwag babaguhin ang muhon, ayun nga, na kung saan ay tunay nga po na ipaalala lagi sa atin. Kung atin po makikita, lahat ng aspect ng buhay natin, ang salita ng Diyos ay pinaalala yung pang-araw-araw natin buhay. Libong taong nasulat ito, pero ito ay sa buhay natin ngayon. Talagang dito po natin makikilala at nakikita kung gaano kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na kung saan ay talagang ito po ay malaang ng nasulat. Kaya nga sabi nga po, lahat ng bagay ay mawawala. Pero ang nititik ng salita ng Diyos ay hindi magkakabula. At totoo nga po yun, habang ninanamnan po natin ang kanyang mga salita. Kaya po purihin po ating Panginoon sa paalala ng mga salita na kung saan itong paalalang ito ay ating nga pong lakaran, patuloy na gawin kung ano yung nais ng ating Panginoon. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat po. Sino po ang susunod? Volunteer na po. Yung pong 11 to 20. Lord to God po. Sige po, ako po ay sa verse 12 po, sa 12 po natapos, sa 11 po natapos si Pastora. So, sa verse 12, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata, ang gustong pagpalo ay hindi niya ikamamatay, iniligtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Bandon lang ba? 5 na ba yun? Tama, 5 na. Amen. Glory to God. So, sige po, ayan. Ako'y ang tawag dito. Dito na naman ako punta sa tungkol sa mga anak na naman ng Nanay Andrea. So, glory to God, kasi nakikita talaga natin na kung ang wise talaga na son or tayo mga anak, mga wise na anak ng Panginoon, kung i-apply talaga natin yung katotohanan, yung disiplina, and yung understanding kung paano talaga tayo susunod sa Panginoon, makikita po talaga natin kung paano tayo gugugol ng oras, ng matagal doon sa gawain para sa ating Panginoon.
which is maihahalin tulad din natin dito sa atin, yun nga, sa atin as magulang, di ba? Nakikita natin yung pagiging magulang talaga. Pareho, no? Pareho nakakapagod, pareho nakakapagpasaya. Kaya lang, walang ibang papel naman na magdudulot doon sa ganong kaligayahan kapag tinutulungan natin yung mga anak natin kung paano natin i-navigate yung pagiging pagkabinata nila o yung pagiging dalaga nila, di ba? Yung pagtanda ba nila, kumbaga mas okay na talagang hangarin natin na yung kaligayahan na nanggagaling po sa atin ay yung galing talaga sa Lord, sa kabanalan, hindi yung kaligayahan lang sa worldly. Kasi talaga kung gusto lang din naman natin sila na maging masaya, pero ang nilalakaran nila is yung mga kapityo nila, yung gusto lang nila, 'di ba? Pero ang nakikita mo is hindi naman talaga ganun yung nangyayari. Kumbaga, iba yung disiplina talaga na kailangan na merong word of God, na maiakay natin sila sa tama. No, kung ano man po yung ginagawa nila, kasi sa atin talaga, nakasalalay talaga sa ating mga magulang kung paano talaga natin sila mag-guide sa word ng God, kung paano natin sila didisiplinahin physically and spiritually para maprotektahan natin sila. Kasi hindi naman talaga ganun kadali, lalo na pagka nasa crucial age na yung mga bata, talagang kailangan po talaga natin silang disiplinahin at huwag natin ihihiwalay sila doon sa mga aral talaga ng Panginoon. Talagang pakinggan natin talaga yung Word of God na ang pakikinig at pagsunod sa tagubilin ng Ama ay magreresulta sa matalinong mga pagpili. Tinuruan niya yung kanyang anak na magkaroon ng wastong pangmalas sa Panginoon at talagang susuriin po natin yung kahihinatnan kapag tinatanggihan nila yung Word of God. Kasi yun nga, sa atin, dahil ako ngayon talaga din yung isa sa mga burden ko na talagang nawa ay ako mapalaki ko talaga, lagi ko talagang prayer yun, no, po, na mapalaki ko ng maayos yung mga anak ko na hindi nanggagaling sa aking karunungan o hindi galing sa aking kakayahan, kundi talagang doon galing sa Panginoon, kasi talagang yung kagalakan naman na maibibigay natin sa Panginoon kung paano talaga natin sila madadala sa Lord, talagang nandoon po na kapag tayo as anak ng Panginoon, susunod talaga tayo sa gustuhan, na kung ano ang pinapagawa niya sa atin. So, wag nating ihiwalay ang mga anak natin sa Word of God, kasi mas maganda nga na talagang sa ganitong age pa lang ay maranasan na talaga nila, ito yung iparealize na natin sa kanila talaga na yung kaligayahan matatagpuan lang sa Panginoon, hindi sa kung ano man pong bagay. Kaya talagang nandoon na talagang lagi nating ipaalala sa kanila na sa lahat po ng kilos nila, talagang lagi nilang isipin kung makakabuti po ba ito sa kanila, yung mga impluwensya yung mga impluwensya ng mga nasa paligid nila, 'di ba? At yun nga yung sabi ni Pastora kanina, 'di ba? Yung alam mo yung sinasamahan naman is nag ah, nag nagbibigay ng salita ng Panginoon, pero ang tatay pa mismo, 'di ba, ang nagagalit, which is hindi dapat, kasi 'di ba dapat nga sila pa yung nangunguna na talagang ibigay sa mga bata yung word of God. Kasi kaya ako nga lagi pagka nag-ano ko ng mga kabataan dito, nagme-message talaga ako doon kasi mayroon kaming group, mayroon kaming GC. Talagang nagme-message ako doon na lagi ako nagpapasalamat sa mga magulang na maraming salamat po sa mga suporta na binibigay nyo sa mga anak ninyo, kasi kung hindi nyo naman sila papayagan, hindi naman sila makakarating din dito. Kumbaga sabi ko, ito ay stepping stone nila na talagang makilala nila ang Panginoon sa murang edad nila, na pareho tayo lahat ng mga magulang na hindi na tayo mahihirapan kung paano pa sila i-mold, kasi ipinagkatiwala na natin sa Panginoon yung pagmomold sa kanila. Kaya ayun, maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkilos, kasi minsan may mga magulang din talaga na sila mismo yung nagkukusa na mag-message na, Ate Annie, papa-attend ko yung anak ko ng ganito kasi nakikita nila sa post ko sa Facebook. Kaya sabi ko nga, gagawin ko lang yung best ko na pinapagawa ng Panginoon, pero alam ko ang Lord pa rin naman talaga po
ang magdadala no ng mga kabataan dito. Kaya ayun, glory to God at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng wisdom, knowledge and understanding kung paano talaga natin na malakaran yung pinapagawa niya tungkol sa ating mga kabataan dahil yun naman talagang importante. Nasabi ko nga pag nagtatanong sila, Ate Ann, kailan matatapos yung Bible study natin? Sabi ko, walang katapusan to. Bakit yung blessing ba ni Lord gusto mo magkaroon ng katapusan? Ginaganon ko sila. Kasi nagtatawanan lang sila. Kumbaga, ang pag-aaral natin, wala nang katapusan to hanggang sa pagtanda nyo na kung talagang ang will ng Panginoon na kayo na mismo yung magtuturo sa mga kabataan. Sabi kong gano'n, na maitrain kayo na mayroong darating ipapagkaloob ang Lord ibibigay sa atin ng mga bata na maliliit. E di kayo na yung magtuturo. Kaya yung mga lesson natin, ikikip ninyo para kapag dumating yung time, isa or dalawang bata maturuan ninyo. Sabi ko, ipagkakaloob ng Lord na kayo mismo magtuturo sa kanila. Okay, ganun po ba? Ganun ang Kaya, yun, maraming salamat sa Panginoon kasi meron na din kami tinitrain ngayon ng mga ka-age ni Ate Chloe na magpapalitan sila ng turo. Although, binibigyan ko naman sila ng lesson, pero sabi ko, alam ko naman na at their age, kasi grade 11, grade 12 na, sabi ko, kaya nang mag-meditate talaga ng Word of God. At nakikita ko naman na kapag sa sharing nila, nandun na din talaga yung wisdom ng Panginoon na talagang yung Word of God talagang naipapaliwanag na nila ng maayos. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon sa patuloy po na pagtulong sa pagmumold po sa mga kabataan. Kaya tayo mga magulang, huwag talaga tayong mapagod na talagang huwag nating sukuan yung mga anak na minsan may kakulitan at minsan talagang ako kahit yung mga anak ko nasa ganitong gawain, talagang minsan nakagawa pa rin sila ng hindi maganda. Pero yun nga ang sinasabi ko, Lord, yun nga meron kaming gawain, nakakagawa pa sila ng hindi maganda. What more pa pag wala kaming gawain? Edi lalo na, di ba? Kaya talagang yun, lagi lang natin maganda yung lagi natin pinapaalala sa kanila no kung gaano ka-importante ang Word of God na maisabuhay talaga nila na sa lahat ng mga decision making na gagawin nila at yung mga makakasama nila sa buhay, yung mga kaibigan nila, alam na nila i-discern kung tama or kung good or bad influence yung makakasama nila. Kaya ayun, papuri po sa Panginoon at maraming salamat po and all glory be to God. Amen po. Good morning po. Sige po, Marnalisa. Yan, sige po. Sige po. Mas body 17 po, ano? Huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Sa halip si Yahweh ay galang at sundi. Kung magkagayon ay galang ang iyong kinabukasan. Anak, maging matalino ka at isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang ikisama sa mga laseng sa masiba sapagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at di sa panahong magdadala ng batahan. Ayan po, paalalahanan po tayo dito na huwag daw po tayo humanga doon sa mga hindi po gumagawa ng tama sapagkat at maging doon sa mga at pag din tayo makisama doon sa mga ayun po, yung mga nalululong po sa bisyo at matadong sapagkat talagang darating yung panahon na yung mga taong ito magsasapit po sila sa kaparusahan. Di po ba mga tao kadalasan naman talaga mababasa natin sa Biblia yung mga nagsasabuhay at tumataliwas sa salita ng Panginoon, karaniwan makikita hindi nakakakas ng kahirapan sa buhay. Katulad nga rin po ito talaga yung mga mabisyo tao. Yung halos tumihan kasi ng pera nila napupunta talaga sa yung hindi naman talaga napapakinabangan at pangkaraniwan at tiwali yung kanilang pamumuhay. Kaya pinapaalala po dito na talagang darating yung panahon ang kaparusahan, ang kaparusahan ng Lord ay sasapit sa kanila, magdaranas sila sa buhay ng kahirapan. Kaya iwasan daw po natin yung mga taong ganun. Huwag tayo maki-join sa kanila kasi darating sa kanila yung panahon ng kapahamakan po. At darating sa panahon na yung magdadamit daw po ng basahan, yung kumbagay talagang maghihirap ang kanilang mga buhay. Yun lamang po ang aking pagkakaunawa.
Glory to God. Salamat po. 22 po, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng paghahamakin ng iyong ina kapag siya tanda na. For me kasi itong binasa ko is pakinggan mo we need to respect our parents, di ba? Kasi nga, for me naniniwala kasi ako doon sa nabasa ko sa Bible na kung gusto mo ng mahabang buhay, you need to respect yung mga magulang mo and you need to love them as well. Even though, sometimes kasi may mga anak kasi na kapag hindi nila gusto ugali ng magulang nila, parang gumaganti sila pagtanda. Yung ganun, hindi na nila tinutulungan. Pagkat sasabihin niya, salbahe sa akin yan, yung tatay kong yan. Pero hindi nila alam na you need to, yung pagiging respect at saka pagmamahal sa magulang is hindi mo ibabase kung may ginawa silang tama o mali sa'yo. Kagaya rin, kahit hindi nga sa magulang, kahit nga sa ibang tao, na piliin mo pa rin na i-treat sila ng maayos with respect. Kasi yun naman yung gusto ni Lord, di ba? Tapos ito yung 23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagaan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. So parang kay si King Solomon, instead na kayamanan, mas pinili niya ang wisdom, di ba? Kasi when you have the wisdom, magagawa mo na lahat. Tsaka dapat alam mo yung katotohanan, yung truth. So paano ka lalaban sa mga pagsubok kung hindi mo alam ang truth at difference ng truth sa fact, sa FACT. Yun dapat alam po natin yun. So yun, we need to ask God for wisdom at pahalagaan natin yun at huwag pabayaang mawala. And number 24, ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. So yun nga, di ba? Kung matalino ka, siyempre magiging proud yung magulang mo. Pero gagamitin mo yung wisdom mo in the proper way. Hindi yun sa panlalamang ng ibang tao. So number 25, sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ng iyong ina. So let us make our parents to be proud of, di ba? Na maging proud sila sa atin. Hindi lang sa achievement, pati din sa how you, paano ka makitungo sa ibang tao. Kasi, ako naniniwala po kasi ako na kung anong ginagawa ng anak, yun ang nagiging reflection sa magulang. Kumbaga, nagre-reflect yun sa magulang mo. Kung salbahe ka at mapanglamang ka, iisipin ng ibang tao na yun ang turo ng magulang mo. Hindi ka natuturuan ng tamang asal. Yun din yung tinuturo ko sa anak ko na sabi ko, kung anong kinikilos mo, ang nagiging resulta niyan is, lalo na kung minor pa, or kahit nga medyo malaki na ako kasi naniniwala ko doon na nagre-reflect yan sa magulang. Kasi iisipin nila na hindi natuturuan ng maayos yung bata, o pinalaki yung anak na ganito. So, dapat maging aware din bilang anak na ikikilos mo. So, ganun din tayo kay Lord, di ba? Dapat maging Christ-like nga tayo. So, dapat yung kinikilos natin is let us make the Lord proud na, ay, anak ko yan. Kasi, hindi mo pwede sabing anak ka ng Diyos, pero yung pag-uugali mo is the same pa rin. So, dapat may changes. Saka yung maturity. Hindi pwede yung nag-stay ka lang na gano'n na lang, di ba? So, dapat nag-grow spiritually. And gano'n din yun sa ugali ng mga tao. Dapat nakikita sa pananalita mo, the way you talk, the way you act, the way ka makitungo sa iba. Lagi yan, ako kasi yun talaga paniniwala ko, nagre-reflect yan sa magulang. Kung ikaw pinalaki kang spoiled, so makikita sa kilos mo, pagiging spoiled brat. Naniniwala kasi ako sa ganun So, kung pinalaki ka ng magulang mo na disiplinado, makikita pa rin yun sa kilos mo at pananalita mo. Yun lang po, number 26 na po. Pastora, naririnig niyo po ba? Wala akong marinig. Meron po. Bakit ganun? Sino po nagsusunod? Miss Baby ba? Po. Sabi po dito. Oops. 29.
29. Ayan, sabi po dito, sino ang may kalungkutan? Naririnig niyo po ako? Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kalabisan? Sino ang nasusugatan ng hindi nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalasing, nagpapakalang sa masarap na inumin, nagpapakalango sa masarap na inumin. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y nakakatakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinulak ng ahas na makamandag. Kung ano ang iyong sabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti, ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay. Nabulagta man ako ay ayos lang iyan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Ano po? Dito, sinasabi sa atin dito yung mga may mga bagay, na pagtanong nga niya, sino, puro sino, di ba? Kasi, hindi kasi pwede po na wala tayong alam. No, lahat ng bagay na gagawin natin, mabuti man o mali, meron po yung consequence sa atin. Kaya nga, walang ibang sisisihin, di ba? Walang iba, kundi ikaw na nagdesisyon, ikaw na pumili. Amen? Kaya napakahalaga ng bawat desisyon po natin sa buhay natin kasi nga, ito yung magbibigay sa atin ng mapanganib, di ba? Mapanganib na sitwasyon natin, no po? Sa mga bagay po na ginagawa natin na hindi po kalooban ng Panginoon, no po? Kaya, sino ang malulungkot, di ba? Sabi niya dito, sa English, who has complained, di ba? Yung mata mo, yung pagka-redness ng mata mo, sinong sisisihin? 'Di ba? Sa mga sugat mo without cause, 'di ba? Hindi pwedeng magkaroon ka ng sugat nang walang dahilan kung bakit ka nagkasugat. 'Di ba? Dahil to sa yung walang disiplina natin. Na po, nire-remind tayo dito ni Solomon na marami tayong pwedeng maging sakit, no? Sakit ang sinasabi dito na pwedeng maging epekto ng alcohol sa ating katawan kung atin pong aabusuhin ng ating kalusugan. Amen? Magbibring ito ng sorrow, di ba? Contention, complaint, di ba? At mga sugat, di ba po? Kaya napakahalaga na magkaroon po tayo pinapaalalahanan tayo dito na magkaroon tayo, wag nating i-abuse ang sarili natin. Maging matalino tayo dahil alam natin na kung hindi tayo magiging matalino, magdadala ito sa buhay natin ng kumbaga, lalong iikli yung buhay mo eh. 'Di ba? Yung buhay mo na dapat hindi mo parang bilang na lang, yung parang ganun, binibilang mo dahil ba sa mga sitwasyon na dahil nawalan ka ng disiplina sa sarili mo. Amen? Kaya dito, makikita natin, kung mapipicture natin yung sarili natin na na-abuse natin sa alcohol yung katawan natin dahil sa mga stronger na inumin, 'di ba po? At wala itong maidudulot. Wala tong madidulot na maganda at mabuti sa katawan natin. Amen? Even sa 'di ba, sa amoy mo, 'di ba? 'Di ba, madumi ka kasi nga susuray-suray ka nang uuwi, 'di ba? Pati respeto ng mga tao mawawala sa iyo. 'Di ba? Na kahit pa gaano ka kataas, gaano ka katanyag na tao, 'di ba? Yung pangalan mo gaano kakilala. Kung ganito, 'di ba, ang nangyayari sa buhay mo. 'Di ba po? Magiging magiging para tayong stranger sa ibang tao. Hindi natin makukuha yung respeto, hindi natin makukuha po even yung mga paggalang nila sa atin, 'di ba? Dahil sa pag-aabuso natin. At pwede nga itong maging lason sa katawan natin, even sa isip natin, 'di ba? Kasi pag lagi tayong nagiinom, lagi tayong ito na yung naging habit natin, 'di ba? Wala na tayong magandang iniisip natin. Wala na tayong magandang iniisip.
'Di ba? Dahil sa pag-aabuso natin sa ating sarili, sa pamamagitan ng mga alcohol na 'to, nagiging miserable yung buhay natin. 'Di ba? Even i-deny natin ang buhay natin para tayong nasa lababo na nagsisink in na lang. 'Di ba? Nagsisink ka na lang. Para ka nang dahil 'di ba? Para alam niyo 'yun, 'di ba yung tubig sa lababo pag ibinuksan katulad dito sa banyo, nandito ako sa banyo, pag binuksan ko yung tubig na 'to, umiikot-ikot, gano'n yung ulo mo, iikot-ikot ka na sinisink na lang na tinatapon. Imbis na, 'di ba? Imbis na yung buhay mo, 'di ba? Na yung isip mo sana marami pang bagay ang pwede mo pang matutunan, ang pwede mo pang i-share, ang pwede mo pang mapakinabangan. Pero dahil you are living, 'di ba? Sa ganung klase ng pamumuhay. Kaya yung isip mo para ka na lang nagsisink na barko, alam mo yun, lumulubog ka na lang na dahil sa kawalan mo ng disiplina, dahil sa alak na i-stuck ka. 'Di ba? Pati yung isip mo na i-stuck na sa kondisyon ng kalasingan, ng kahiluhan, 'di ba? Yung gano'n yung nangyayari sa buhay natin dahil hindi natin sinecure yung sarili natin at hindi tayo nagkaroon ng disiplina sa buhay natin. Kaya sino ba ang niloloko natin, 'di ba? Kaya purihin ang Panginoon dito sa passage na to, makikita mo, 'di ba po, na sinabi ko, kung magiinom ka ng buong magdamag, 'di ba, magkakaroon ka ng hangover sa umaga. Sabi niya kasi lasinggera po ako dati. Amen. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi ko po pinagpatuloy yung pagiging habitual drinker ko na nabago po kasi kapag ganun ang mo, talagang physical pain ang mararamdaman mo, exhausted ka sa umaga, 'di ba? Imbis na makapagtrabaho ka, hindi ka makakapagtrabaho kasi yung mental mo, 'di ba? Tinitake away ng hilo, ng pagod, 'di ba? Na parang latang-lata yung katawan mo kasi wala kang lakas. No po? Kaya salamat that there is hope in Jesus. 'Di ba? Sa mga drunker na katulad ko dati, sa mga addict, 'di ba? Na sa alcohol na katulad ko dati, 'di ba? Is anything too hard to the Lord? Sabi nga, wala. 'Di ba? Kaya lang, kailangan nating piliin, 'di ba, na magpuri. Kailangan nating piliin na magpuli deliverance talaga tayo sa mga bagay na nag-i-slave sa atin. 'Di ba po? Kasi ito yung mga kasalanan. Kasalanan na bawat individual, 'di ba, na nararanasan natin o maaaring pinagdaanan natin. Kaya ito yung mga chain dati sa akin talaga pong tinanggal ko sa buhay ko. At ako ay naging sober, iniwasan ko na po 'yan. Kaya salamat po kasi nawala na yung clean spirit ko sa pamamagitan ng mga espiritu ng alak na 'yan. At because of the love of God, nakita natin that God is above all. God is above alcohol, God is above addiction, God is overpower niya, na-overpower niya, 'di ba po, sa pamamagitan ng pag-ibig niya, yung mga kasalanan natin. Na kahit ano pa po 'yan, hindi tayo pwedeng madapa na lang, 'di ba, babangon at iinom, hindi. 'Di ba? Inumin natin yung tubig ng Panginoon, 'di ba? Na hindi na tayo kahit kailan mauuhaw. Dahil kasama natin siya, tutulungan niya tayo, babaguhin niya tayo, iingatan niya tayo. Amen? At itatransform niya po tayo. Kaya purihin ang Panginoon dahil may Diyos po tayo na nagmahal sa atin, nagpatawad sa atin, at patuloy na nagbabago sa atin. Purihin po ang Panginoon, and to God be the glory po. Napakaganda po nung tinalakay natin, at ang layo po, sabi nga, ang layo nung nilakbay natin. At dinala po tayo doon sa conclusion sa Ephesians chapter 4 verse 20 po, umpisahan natin. Basahin ko lang po, kasi nga po tayo ay sabi nga doon ay what kind of person you are. So, parang isang question mark po ito sa atin bilang mananampalataya na. So bilang tayo ay mga mananampalataya na, ang atin pong conclusion dito ay sa Ephesians chapter 4 verse 20 hanggang 32 din. Ayan. Sabi po doon sa verse 20, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. 21, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang kita. Amen? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao
na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. 25, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen? Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw at sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkatao upang pakinabangan ng makakarinig at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, huwag na kayong pambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun po yung pinaka-conclusion natin mga kapatid. So bilang talagang sabi nga ay inakita doon sa ating napag-aralan na may binago na talaga tayong buhay. Nakita naman natin yung mga karakter na nabanggit doon, mga lasenggo, di ba paalala sa atin, huwag na tayo yung mga ganon. Ibig sabihin, huwag na tayong makisang-ayon pa talaga sa takbo ng mundong ito. Ano po? Ayan. So, marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa aking nai-request. Ayan. At patuloy pong pagpalain ang bawat isa ng ating Panginoon. Back to you.